Master Jet, kailangan pa bang ipa-approve sa AO ang emergency loan? Paki-hide po identity ko. So, yung AO, administrative officer po yun. No? Iba po yung AAO sa AO. Okay? Kapag AAO, ikaw yung agency authorized officer. Parang ikaw yung representative ng GSIS sa inyo pong agency. Lahat ng mga loan applications sa GSIS dumadaan sa kamay ng AAO, okay? Authorized Agency Officer. Empleyado din po yan ng agency ninyo na ang trabaho niya is to coordinate with the GSIS and to approve loans na para po sa GSIS and many others. Ngayon, kung si AO, Administrative Officer ng DepEd, ay siya pong inatasan ng DepEd, ng agency ninyo, ng division, kaya ay ng school kung isang implementing school. Kung siya po yung inatasan to serve and act as your AAO, then I would say na talagang dadaan sa kanya. No? Kung si AO, Administrative Officer, ay inatasan, designated as the agency authorized officer, talagang dadaan sa kanya. Kasi AO siya at the same time AAO rin. Yun. Isa pa, sa DepEd, bago tayo mag-approve ng mga loans, ay dumadaan yan sa net take home pay evaluation. Kung kaya ba ng net take home pay mo bayaran ang amortization ng utang. Mayroon tayong tinatawag ng mga loan verifiers. Sa amin, even GSIS loans ay dumadaan sa mga loan verifiers to make sure na talagang kaya ng net take home pay yan. At ang designated as the loan verifiers ay mga administrative assistants, no? ADAS. Ngayon, sa setup naman sa inyo, if ever na si ADAS yung nagsiserve as loan verifier, no? So dadaan din sa kanya yung application kung siya po yung magde-determine. Pero kung yung setup sa inyo ay direct kay AAO at si AAO na ang mag-determine kung kaya ba na net take home pay, so yung si AAO talaga ang may final na decision sa loan application. So depende yan sa designation ng kanila po mga functions. Basta ang sigurado diyan, mayroon tayong AAO, no? AAO na siya pong nagko-confirm ng mga loan applications after ma-determine na kaya ng net take home pay bayaran ang monthly amortization. Okay? So, sa amin, kapag implementing school, depende po kung sino yung inilagay ng principal as AAO. Pero para sa mga elementary at sa mga non-implementing school, ang designated as AAO ay nandoon po sa division office. So, ganun po yung setup sa amin. I'm not sure with you. No, siguro, posibleng ganun din po sa iba. Kapag elementary and non-implementing schools. So, yun po yung ating pong sagot kung dadaan ba kay AO. Pag si AO nag-serve as loan verifier or kaya as AAO, then talagang dadaan po sa kanya. Ang sigurado dito, ang Agency Authorized Officer or AAO. Siya talaga ay dadaan. Dadaan talaga sa kanya yung mga loan applications natin sa GSIS. Kaya nga po ay yung iba ay sinasabing hindi naman pinapayagan ng AAO nila yung kanila pong loan applications kasi talagang ang lumalabas upon nag-a-apply tayo, una ay for confirmation of the approval of the AAO. So kapag dinidisapprove ng AAO, ang nagiging communication papunta kay borrower ay si AAO yung hindi pumapayag. Pero may mga reasons naman yung AAO kung bakit hindi kina-confirm ang loan. At ang pinakamabigat na reason po dyan ay yun pong capacity ng net take home pay.